Hello mga karelasyon. Itong mga pag-uusapan natin ay ang tatlong mga malilinaw na senyales na kapag ginagawa ng partner mo, napakataas ng chances na mayroon na siyang iba. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Number one, ito yung biglang pagiging pribado, lalo na sa kanyang phone. Ang biglang pagiging private, lalo na sa kanyang telephone, ay isang classic na sign na maaring may itinatago ang iyong partner. Dati, open ang kanyang phone. Pwede mong gamitin, pwede mong makita, pwede kang magbasa ng mga messages. Alam mo ang kanyang password. Ngunit ngayon, bigla siyang nagiging overprotective. Ayaw niyang ipahiram at papalit-palit ng password. Ano kaya ang mga dahilan? Maaring meron siyang ka-text o kausap na iba. Ayaw niyang malaman mo. Baka mayroon siyang relasyon sa iba at ayaw niyang makita mo ang kanyang mga mensahe or mga convo sa taong yon. Maaring nagtatago siya ng mga transaction, yung mga pinagkakagastusan niya o mga binibili niya gamit ang kanyang phone. Alam nyo, sa usaping financial, sa panahon na yon, ang phone ay isang device or tool para sa mga ganitong transaction. Kaya, andyan lahat ng history at mga details ng mga financial na transaction. O kaya, ayaw niyang maghinala or mag-alala ka. Maaring may pinagdadaanan siyang problema na ayaw niyang ibahagi sa iyo dahil ayaw kanyang mag-alala. Ngunit ang pagiging pribado niya ay nagdudulot ng pagdududa at pag-aalala. Hindi ito nakakatulong sa isang relasyon. So kapag napapansin mo ang mga ito naman yung mga pwede mong gawin. Magtanong ka ng mahinahon. Tanungin mo siya kung bakit siya biglang nagiging pribado sa kanyang phone. Makinig sa kanyang paliwanag ng walang panghuhusga. Ibahagi mo rin ang iyong nararamdaman. Sabihin sa kanya na nasasaktan ka at nagdududa dahil sa kaniyang pagiging pribado, lalo na at ito ay biglaan. Ipaliwanag kung bakit mahalaga sa iyo ang transparency sa inyong relasyon. Magtakda ka ng boundaries. Pag-usapan ninyo kung ano ang acceptable level ng privacy sa relasyon. Kung hindi ka komportable sa kanyang pagiging napakahigpit at sobrang pribado, sabihin mo ito sa kanya. Number two, pagbabago ng routine ng walang malinaw na rason or dahilan. Kung dati ay regular ang routine ng iyong partner, kabisado mo ang araw-araw na activities niya, at bigla itong nagbago ng walang malinaw na dahilan, maaring may iba siyang pinaglalaanan ng oras at atensyon. Baka madalas siyang umalis ng bahay, nagtratrabaho ng overtime, o may mga bago ng interest, hobbies o gawain na hindi ka nakasama. So ito ang mga posibleng dahilan. May ibang pinupuntahan. Maaring mayroon siyang ibang pinupuntahan pagkatapos ng trabaho o sa kanyang mga araw na walang pasok. Maaring may bago siyang kaibigan, kakilala, kadate o relasyon na hindi mo alam. Pero mas madalas, yan ay isang bagong kakilala na may romantic interest. Maaring mayroon siyang mga ginagawa na ayaw niyang malaman mo. Maaring ito ay sa usaping bisyo. Bisyo sa sugal, bisyo sa alak, o bisyo sa ibang tao, sa ibang karelasyon. Kaya ayaw niyang ibahagi sa iyo ang laman ng kanyang telepono. Nagiging sobrang pribado na ayaw niyang mahawakan o masilayan mo man lang. So ano ang mga dapat mong gawin? Obserbahan ang kanyang mga kilos at pagbabago sa kanyang routine. Subukang alamin kung mayroon siyang consistent na pattern o dahilan sa kanyang mga pagbabago. Tanungin mo siya kung bakit nagbago ang kanyang schedule, ang kanyang mga ginagawa. Kung hindi siya nagbibigay ng malinaw na sagot, sabihin mo na nag-aalala ka at gusto mong malaman ang totoo. Magtiwala ka sa inyong intuition. Kung sa tingin mo ay may mali, huwag baliwalain ang inyong intuition.
Subukang alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang mga pagbabago. Number 3, emotional distance. Ang emotional distance ay isa sa mga pinakamasakit na senyales na maaring may problema sa inyong relasyon. Kung dati ay malapit kayo sa isa't isa, nagkakaintindihan, laging nagkukwentuhan, nagtatawanan at nagmamahalan, at bigla itong nagbago, maaring meron siyang emotional na koneksyon sa iba. Maaring nagiging malamig siya, walang pakialam, iritable, o umiiwas sa intimacy dahil ito ay napupunta o napupunan ng iba. So ano ang mga posibleng dahilan? Maaring mayroon siyang ibang pinaglalaanan ng kanyang emosyon at hindi na ikaw ang priority. Baka meron na siyang ibang taong kinakausap, pinagkakatiwalaan at minamahal. Hindi na siya masaya sa inyong relasyon at hindi niya alam kung paano ito aayusin. Baka mayroon siyang mga unresolved na issues, frustrations, o resentments na hindi niya sinasabi sa iyo. At dahil sa mga ito, doon na niya ibinubuhos sa ibang tao. Doon na siya naglalabas ng kanyang mga hinanakit. Maaring may pinagdadaanan na personal na problema na ayaw niyang ibahagi sa iyo. Baka nahihiya siya, natatakot, o hindi niya alam kung paano ka lalapitan o mag-open up sa iyo. So, ito ang mga maaari mong gawin. Subukan mong kumonekta sa kanya sa pamamagitan ng communication, pag-uusap, paglalaan ng oras, at pagpapakita ng concern at ng pagmamahal. Ipakita sa kanya na nandyan ka para sa kanya at handa kang makinig sa kanyang mga problema. Maging mapagpasensya at maunawain sa kanyang mga pagbabago. Huwag mo agad husgahan. Huwag siyang piliting magsalita kung hindi pa siya handa. Kung hindi kayang ayusin na kayong dalawa lang ang inyong problema, maaaring humingi kayo ng tulong sa iba o kaya magkaroon kayo ng counseling. Ang paglapit sa isang professional ay maaaring makakatulong sa inyo na magkaroon ng mas malalim na komunikasyon. Malutas ang inyong mga issue at muling buhayin ang inyong relasyon. So, ito ang isang mahalagang paalala. Ang mga senyalis na ito ay hindi guarantee na may kabit ang iyong partner. Ngunit kung nakikita mo ang mga senyalis na ito sa inyong relasyon, mahalaga na maging alerto, mag-obserba, at magkaroon ng bukas at tapat na pag-uusap ng iyong partner. Huwag baliwalain ang inyong intuition at huwag matakot na humingi ng tulong kung kinakailangan. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.